Isang mapagpalang Huwebes ng umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Mula sa The Solid Rock Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. 10 minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ay matatagpuan sa Psalm 107 verses 10 hanggang 15. Psalm chapter 107 verses 10 to 15. It said, "Some sat in darkness and deepest gloom, imprisoned in iron chains of misery. They rebelled against the words of God, scorning the counsel of the Most High. That is why He broke them with hard labor. They fell, and no one was there to help them. Lord, help!" They cried in their trouble, and He saved them from their distress. He led them from the darkness and deepest gloom. He snapped their chains. Let them praise the Lord for His great love and for the wonderful things He has done for them. God didn't say it would be easy. He said it would be worth it. Hindi madali ang mabuhay. Ang buhay kasi punong-puno ng pagsubok, kahirapan at problema. No one is exempted sa mga yan. That's part of our lives. Mabuti na lang, mayroon tayong Jesus na labis tayong mahal. Pero minsan, hindi natin maiwasan ang malungkot, malugmok, at manghina. Tao lang naman kasi tayo. Dumarating din tayo sa point na para bang napakalayo na natin sa Panginoon. At para bang hindi na natin maramdaman ang pagsama niya sa atin at ang kanyang pag-ibig. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mapagmahal, narito muli ang iyong mga anak upang ikaw ay pasalamatan sa isang gabing nagdaan sa aming mga buhay na kami iyong iniingatan sa aming pagtulog. Maraming salamat, Panginoon, sa muli mong pagising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas at ng karunungan upang magpatuloy sa aming buhay dito sa mundong aming ginagalawan. Lord, kami po ay hindi permanenteng dito sa mundong ito dahil ang aming tunay na tahanan ay ang iyong tahanan doon sa langit. Salamat, Panginoon, sa walang katapusang pag-ibig na inialay mo sa amin. Aming inilalapit sa inyo ang aming mga kapatid sa pananampalataya na nangangailangan ng kagalingan dahil sa mga karamdaman. Naway abutin mo sila at ibalik mo ang kanilang mga lakas na nawala dahil sa karamdaman at pagalingin mo sila, O Diyos. Aming inilalapit sa inyo ang aming mga kapatid na naghahanap buhay sa lansangan, na sila'y ingatan mo, proteksyonan sa mga masasama. Amin ding inilalapit sa inyo ang aming mga kapatid na mangingisda, na sila ay ingatan mo sa laot ng karagatan upang ang pag-iingat mo sa kanila ay kanilang mararamdaman. Tulad ng mga apostol na naroon sa laot na ang malakas na hangin ay iyong pinahinto. Amin ding inilalapit sa inyo ang aming mga kapatid na magsasaka
na sila ay iyong ingatan sa kanilang pagsaka, pagtatanim ng mga palay, ng mga gulay, upang ang bawat tao ay magkaroon ng pagkain sa kanilang hapag. Amin ding inilalapit sa iyo, O Diyos, ang aming mga kapatid na naghahanap ng trabaho. Ito man ay lokal o abroad, naway makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng iyong banal na Espiritu upang sila ay magkaroon ng hanap buhay. Salamat, Panginoon, sa mga kasagutan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. We keep on saying, kung mahal ako ng Diyos, hindi niya ako bibigyan ng ganitong pagsubok at problema. You know what? Mahal talaga tayo ng Panginoon. No doubt. No doubt. Walang pag-alinlangan. Mahal niya tayo. Mahal na mahal. Minsan, nabubulag na tayo. Di na natin maramdaman yung pag-ibig niya dahil, nakapokus tayo. Nakapokus na lang tayo sa mga problema at pagsubok. Yun, paningin at puso natin. Hindi lang natin napapansin, nagre-rebel din na tayo sa Panginoon. Agad tayong sumusuko at imbis na lumapit tayo sa Kanya, mas inilalayo pa natin ang ating mga sarili. Bakit? Bakit? Dahil sa sakit, sa lungkot, at sa problema. Given na lahat yan, kapatid, lahat naman ay nakakaranas na yan. Inalaw ng Diyos ang mga iyan sa buhay natin dahil alam niya kaya natin. Alam niya rin ang limitasyon ng bawat isa sa atin. Ayon sa 1 Corinthians chapter 10, verse 13, hindi ibig sabihin na inalaw niya yung isang pagsubok sa buhay natin, di na niya tayo mahal. Inalaw niya dahil tiwala at naniniwala siya sa atin. Nawa magtiwala at maniwala din tayo sa Kanya. Mahal ka ng Lord, mahal ka ng Panginoon, kapatid. Mahal niya tayo. Mahal niya tayo. Oo, hindi niya sinasabing magiging madali ang lahat. Hindi niya sinabing, anak, sumunod ka at manalig ka lang sa akin. Di ka na dadanas ng problema. Hindi yan ang sinasabi niya. Ang sinasabi at pangako ng Panginoon, I will not leave nor forsake you. I will not leave nor forsake you. Hindi niya tayo iiwan ni pabayaan man. Pero bakit nga ba inaalaw ng Panginoon ang mga pagsubok sa buhay natin? Bakit nga ba? Number 1, to test our faith in Him. To test our faith in Him. Number 2, to test our faithfulness in Him. Number 3, to strengthen us. Yan, to strengthen us. Sa buhay natin, maraming testing ang Panginoon. At sa mga panahong iyon, tinitingnan niya kung mananalig at magtatapat pa ba tayo sa Kanya. Sa kabila ng mga iyon, o susuko na lang at bibitaw. He also strengthening us through those trials, gaya ng ginto at pilak. Dinadalisay ito sa pamagitan ng apoy. Gayon din naman, dinadalisay tayo ng Panginoon sa pamagitan ng mga pagsubok sa ating buhay. Nawa, kapag binabayo na tayo ng problema, doon tayo mas lumapit sa Panginoon. Huwag tayong lalayo at magre-rebelde.
Sa verse 10, nang makaranas ng pagsubok at pagdurusa ang mga tao, tinalikuran nila ang Diyos, naghimagsik sila, nagre-rebelde. But, in the end, nang hindi na talaga nila kaya, ano nangyari? Sa Panginoon pa rin sila lumapit at humingi ng tulong. Hindi naman sila binigo ng Panginoon. Dininig at iniligtas niya ang mga ito. Nawa sa mga pagkakataong na hirap at dumaranas ka ng mga problema, mas lumapit ka sa Panginoon. Sabi nga ng isang awit, if you will draw nigh to Him, He will draw nigh to you. God is always willing to comfort us and to embrace us with His unfailing love. Hindi madamot ang Panginoon at kahit ilang bisis ka mang lumayo at tumalikod sa Kanya, lagi siyang handa na yakapin ka at salubungin ka sa iyong muling pagbabalik. Gaya ng isang ama sa alibunghang anak, naghihintay lang ang Panginoon na lumapit ka. Always seek Him. Yes, life is very unfair, but we are blessed because we have a faithful God. We have Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, salamat. Salamat sa mga talino at talento na iyong ibinigay sa amin. Salamat, Panginoon, dahil nariyan ka. Anumang pagsubok na dumarating sa aming buhay, nariyan ka, Panginoon, upang kami tulungan. Hindi mo kami iniwanan ni pabayaan man. Ikaw, O Diyos, ang siyang kumikilos sa aming mga buhay. Kaya sa namin ito'y pinagkatiwala ang lahat ng ito upang ang aming mga problema ay ma-wash out at ito'y mapapalitan ng isang kasiyahan tulad ng ginto. Tulad ng ginto, inilagay sa isang apoy upang makilala ang tunay na ginto. Gayon din ang aming pananampalataya, Panginoon. May mga pagsubok sa aming buhay upang kami ay dadalisayin ang aming pananampalataya sa iyo. Salamat, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen.